Okay, good day. So I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is the part 3 of the sample problem number 1 of the thermal stresses natin. Okay, so dito na tayo. Meron na tayong meron na tayong wall. Meron pa rin tayong naka-attach sa wall. Pero ngayon, meron na tayong external loads. Ano? Ayan, tingnan na natin kung ano mangyayari kapag may nagalingan tayo ng external loads. So dito wala pa nga tayong kinukompute na ah, strength of materials. So, wala tayong allowable, ano? So, puro analysis lang tayo. So, yun, meron tayong external loads. So, tingnan natin ano ba yung mangyayari dito, no? Meron na tayong external loads na um, P is equals to 20 kilonewton. Okay? So, lagay tayo ng force dito. Ayan. Siguro kulay green. Okay? Kulay green. Ayan, pangit. Ito na lang. Ayan, ito na lang. Oh, yun. So, meron tayong 20 kilonewton loads. Ayan. Meron tayong 20 kilonewton dito. So, yun, may external loads na tayo dito. So, pwede na tayong mag-cut dito, no? So, i-relate lang ulit natin yung ating mga equation. So, dito hindi na equal sa RA yung ating mga members, ano? So, pero alam naman natin na deformation ang deformation natin kay aluminum due to thermal changes is equals to 0.23 mm. And then, ang ating thermal deformation is steel is equal to 0.0702 mm. Okay? So, yan. Cut tayo dito sa gitna. So, yun. Meron tayong RA, reaction at A. Then, meron tayo dito. So, yan yung ating force at aluminum. So, therefore, force at aluminum is equal to RA. So, then, meron tayong RA dito. Ito yung aluminum, ito yung ating steel, meron na tayong 20 kilonewton. Then ito yung ating force at steel. So compression pa rin yan. So compression pa rin yung assumption natin kasi compression yung reaction. So force at steel is equal to RA plus 20 kilonewton. Okay, so yun. Meron na tayo. So dahil nakatouch tayo sa wall, again, that is completely thermal stress. No deformation, purely stress. So, zero deformation. So, meron tayong 0.23, nag-expand siya, plus 0.70702, ganun din sa steel. So, nagkaroon tayo ng reaction kay A. So, meron tayong compression. So, that is RA multiplied by 500. So, 5 over 900. So, 9. So, multiply by 70 minus RA natin, yung ating steel ay RA plus 200. So, hindi ko na ito nire-relate kasi alam naman natin na ito ay aluminum, force ni aluminum, ito ay force ni steel. Okay? Then, multiply by 3 over 5 multiplied by 200. Okay? So, RA is equal to 0.23 plus 0.23 plus 0.0702 minus 5x over 9 multiplied by 70 minus x plus 200 plus 20. So, hindi pala siya 200 plus 20. So, bakit naging 200 to? Okay. So, 20 multiplied by 3 over 5 multiplied over 200. So, kinansela natin yung mga 100, ano? So, kanina pinakita naman na natin. So, 21.96 kilonewton. And then, yung ating steel is equal to sa aluminum, ano? So, yung steel natin is equal to RA plus 20. So, that is equal to X plus 20. So, that is equal to 41.96 kilonewton. Okay? So, stress natin kay aluminum. So, that is equal to 24.40 megapascal. And then, yung ating stress kay steel.
So that is equal to x plus 20 over 3,500. So that is equals to 83. Ano, lumaki? 83.93 megapascal. So yan na yung ating answer. Okay? So, di ba, malaki, mas malaki na yung ating stresses. So, naglagay na kasi tayo ng load sa kanya. So, yan yung ating kinoconsider pagdating sa thermal stress. Okay? So, sana naintindihan natin and sagutan nyo yung ating activity and aralin nyo na din para sa ano natin sa Monday, sa Tuesday ay diretso discussion na tayo ng sample problem 2 and 3 kasi mahaba-haba din yung ating sample problem 2 and 3 na yan. Kaya, ayun, 2 and 3 ba to or dalawa lang? So, yun. Thank you guys and see you uh, on next week. And be ready for your quiz and also for your P1 exam. Good luck guys and God bless.